Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Kapwa nilinaw ng mga pinuno ng AFP at PNP na walang anumang destabilization plot ngayon laban sa administrasyon. Sa panayam sa media matapos dumalo sa special joint session ng Kongreso, sinabi ni AFP Chief Romeo Bronner na na-misinterpret lang ang kanyang unang pahayag. Wala umanong namumuong destabilization kundi may natunugan lang sila na may ilang nagtatangka. Sabi naman ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr., solid ang suporta ng hanay ng pulisya sa administrasyon. For us, sa PNP side, wala tayong nakikita. And we are very much confident the government is very stable. Pag sinabi natin plot, parang plano na ito na i-execute na lang. No? So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts. No? Yun yung specific word na ginamit ko. So, I did not use the word plot. But the context of that speaking engagement was that I was talking to our troops. No? Yung mga sundalo natin, mga sailors, mga marines, mga airmen. At ang sinasabi ko dun sa statement ko was that I was reminding them na dapat bilang mga sundalo, we should take our oath, yung oath na kinuha namin, no, seriously, that we would protect the Constitution and the duly constituted authorities at hindi dapat kami sumasali sa kahit na anumang mga movements, no, na meron dyan. Kinilala ng Overseas Workers Welfare Administration ang Pinay caregiver na si Angeline Aguirre sa pamamagitan ng isang Heroes Welcome sa kanyang bayan sa Binmaley, Pangasinan. Si Angeline ang OFW na napatay sa Israel dahil ayaw niyang iwan ang matandang Israeli na alaga niya. Pinangunahan ni OWA Administrator Arnaldo Ardel Ignacio at DMW OIC Hans Leo Kakdak ang seremonya sa Binmaley. Dumalo rin si Pangasinan Governor Ramon Guico III at ilang lokal na opisyal. Iniabot ng OWA ang ilang benepisyo sa pamilya ni Angeline, kabilang ang 220,000 pesos na death and burial benefits at 15,000 pesos na educational at livelihood assistance. Nag-abot din ng 100,000 pesos si Governor Guico. Nakikita niyo po na ang pamahalaan magkakaroon ng pagkakaisa to address a problem such as what we are experiencing now. At nararamdaman nyo, nakikita nyo na ang pamahalaan ngayon ay hindi nangiiwan. At hindi nyo kailangang abutin, kami po ang lumalapit, kami po ang nananatili sa inyong piling at hindi kami bumibitaw. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming mga social media accounts. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga.